Hollywood TV. Lumabas ako ng gusali na parang mas magaan kaysa dati. Pagkatapos makipag-usap kay Gabriel, bumuti ang aking kalooban at mas kalmado ang aking damdamin. Kahit na kailangan niyang manatili sa detention room at least ligtas siya. Mas mainam ito kumpara sa isang malamig at madilim na selda ng kulungan kung saan walang garantiya ang kanyang kaligtasan. Pagkalabas, isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Tumayo ako at tumingala sa magandang asol na langit habang sinasabi sa sarili ko na kahit anong problema natin ngayon, lilipas din ito. Malalampasan namin ni Gabriel ang pagsubok na ito at pagkatapos nito ay lalabas kaming mas malakas. Sumipol ang hangin at nakalanghap ako ng sariwang hangin. Itinulak ko ang salamin na pinto ng gusali ng patagilid, hinihintay si Catherine Grace na lumabas mula sa loob. Sa huling pagkakataon na nakita ko siya, kausap niya si Ted Miller. I just excused myself since I felt out of place listening to their discussion and it doesn't involve Gabriel at all. Naagaw ng pansin ko ang tunog ng mga kalansing na metal at hiyawan ng mga gulong. Pagtingin ko sa harapan ko ay may humintong bisikleta. Isang batang lalaki na nasa edad 10 taong gulang ang bumaba mula sa kanyang bisikleta. Nakasuot siya ng maluwag na t-shirt at shorts. Nagkamot sa simento ang kanyang basag na tsinelas habang nagmamadaling tinungo ang direksyon ko. Monica Anderson, nag-aatubili na tanong ng bata, matapos siyang huminto sa harap ko. Napakurap ako ng ilang beses, inalala kong nakita ko na ba ang bata noon, ngunit wala akong mabawi kahit isang alaala sa kanya. Hindi ko pa siya nakikita. Sigurado ako dyan. Isa na naman ba itong pakana na binalak ni Vince? Itinuwid ko ang aking likod at naghanda para sa isang pag-atake. Inihakbang ko ang isang paa na handang lumaban kung kinakailangan. Nasa harap kami ng isang police station, kung maglakas loob siyang salakayin ako dito hindi siya makakatakas. Gayunpaman ang pag-atake na inaasahan ko ay hindi dumating. Sa halip ay tumingin lang siya sa akin ng nanlalaki ang mga inosenteng mata habang hinihintay ang sagot ko. Bahagya kong binitawan ang bantay ko. Napabuntong hininga ako ng isang malaking buntong hininga, nagkunot ako ng kilay sa pagkalito at nagtanong, "Oo, ako si Monica. Paano kita matutulungan?" Tanong ko sa magalang na tono. Lumiwanag ang mukha ng bata at ngumisi ito ng malawak na inilantad ang awang ng ngipin sa harapan. Mukha namang gumaan ang loob niya. Walang salita, inabot niya sa akin ang isang strap ng papel at nagsimula na siyang umalis. Dali-dali kong kinapa ang strap ng papel at binasa ang mga scribbling sa note. "If you want to help prove your husband's innocence, come to Anderson Mansion tonight." Iyon lang ang laman ng mga note. Walang nakasulat na pangalan mula sa taong pinanggalingan nito. Wait, tumakbo ako papunta sa batang kakaakyat lang sa kanyang bisikleta. Hinawakan ko ang balikat niya para hawakan siya. "Yes, ma'am." Tumingin siya sa akin na nanlaki ang mga mata sa pagtataka. "Sino ang nagbigay sa iyo nitong note?" Tanong ko sabay hawak sa papel para makita niya. Hindi ko talaga siya kilala. Sagot niya, nagkibit balikat. "Isang estranghero ang nag-aalok sa akin ng $100 upang ibigay ito sa iyo." Sabi niya may babaeng nakatayo sa harap ng police station na nagngangalang Monica Anderson, bilang kapalit at kailangan kong ibigay sa iyo ang note na ito. Importante daw. Maaari mo ba siyang ilarawan? Napakamot muna siya sa ulo bago pumikit sa konsentrasyon. "Sabihin mo lang sa akin ang mga bagay na maaalala mo noon." Tiningnan ko siya ng may pagmamakaawa. Nakita niya siguro ang desperasyon sa mga mata ko at nagsimula na siya. Siya ay isang lalaki sa kanyang unang bahagi ng 40, katamtaman ng taas, at siya ay may balbas. Isang galit na buntong hininga ang pinakawalan ko. Ang paglalarawan ay hindi nakatulong sa akin. Inilarawan lang niya ang isang karaniwang matandang lalaki. Naalala mo ba ang itsura niya? May nunal ba siya sa mukha? Napansin mo ba ang kulay ng mata niya? Ang shade ng buhok niya? Paulit-ulit na umiling ang bata. Bumagsak ang mga balikat ko sa kawalan niya ng maalala. Ang estranghero ay nakasuot ng business suit. Walang kapansin-pansin sa kanya maliban sa nakasuot siya ng sombrero at natatakpan nito ang kalahati ng kanyang mukha. Sagot niya, parang nanghihinayang, na hindi niya ako matutulungan sa mga detalyeng ibinigay niya. Dahan-dahan ko siyang binitawan, bumagsak ang mga daliri ko sa tagiliran ko at ikinuyong ko ito sa frustration. "Salamat sa iyong tulong." Sagot ko at pinanood siyang sumakay ng bisikleta at nagpedal pasulong. Pinagpatuloy ko ang tingin ko sa kanya hanggang sa mawala ang anyo niya sa malayo. Sino ang nagbigay sa kanya ng note na ito at ano ang hidden agenda sa likod nito? Nabalot ako sa aking umuusbong na pag-iisip nang maramdaman ko ang mahinang pagtapik sa aking mga balikat. "May ideya ka ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng note na iyon?" Wika ni Catherine Grace mula sa likuran ko. Nakagat ko ang isang malakas na sigaw.
Hawak-hawak ang aking dibdib na nangangarera, ang ulo ko ay napalingon sa direksyon niya. You scared me. Hinihingal kong sabi. Hindi ko narinig na lumapit sa akin si Catherine Grace at hindi ko rin naramdaman ang presensya niya nang makarating siya sa gilid ko. Oh, I'm sorry. She mumbled apologetically, na anlalaki ang mga mata. Sincere siya. Akala ko alam mo na nakatayo ako sa tabi mo. Dagdag niya at ibinalik ang tingin niya sa scrap ng papel sa kamay ko. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa pagkalito habang binabasa ang mga salitang mabilis na nagsulat sa note. Hindi ko alam kung sino ang nag-utos na ibigay ito sa akin. Sabi ko, bigla ding napatingin sa papel. Hindi ko nga alam kung nagsasabi siya ng totoo at mapapatunayan niyang inosente si Gabriel. Patuloy akong nag-aalinlangan sa pag-iisip kung maniniwala ba ako sa note o hindi. Pero ayokong umasa, baka isa na naman itong pakulo para lokohin ako. Kailangan kong mag-ingat. Pinag-iisipan ko rin, baka peke ito. Komento ni Catherine, ni minsan ay hindi umaalis ang mga mata sa mga papel habang tila malalim ang iniisi. Gayunpaman, paano kung nagsasabi ng totoo ang nagsulat ng note? Idinagdag niya at napaisip ako tungkol sa malaking posibilidad na tama ang kanyang palagay. Nagtama ang aming mga tingin, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Ang mga salitang nakasulat sa papel ay nangako sa kanyang pakikipagsapalaran at thrill. Maaaring hindi niya sabihin ngunit nagustuhan ni Catherine Grace ang hamon na dala ng scrap ng papel. Sa tingin mo dapat ba akong pumunta? Tanong ko, sabik na marinig ang personal niyang opinyon. I don't think it would be safe if you go to Anderson Mansion alone. Natatakot akong mangyari din sa'yo ang nangyari kay Gabriel. Logical na sagot ni Catherine at hindi na ako pumayag. Ganon din talaga ang iniisip ko. Alam kong hindi ito ligtas. Gayunpaman, paano kung ito na ang pagkakataong hinahanap natin? Hindi natin hahayaang mawala ito sa ating hawak nang hindi man lang sinusubukan. Wala akong plano. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga, at sinuklay ang aking buhok gamit ang aking mga daliri sa sobrang inis. As it happens, may idea ako pero hindi ko alam kung papayag ka. Siya ay tumugon. Nakatutok sa akin ang umaasa niyang mga mata. Let's hear it, sabi ko pagkatapos ng mahabang paghinto. Ang kanyang plano ang tanging pag-asa namin. If it doesn't work, then I doubt if there's anything I could think of that could work. Ipinikit ni Catherine Grace ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang aming paligid. Hindi ko pwedeng pag-usapan dito, balik tayo sa kotse. Bulong niya, hinila ang wrist ko. Nang makarating kami sa parking area, sumakay na kami sa loob ng sasakyan para magpatuloy sa aming discussion. Hindi ko alam kung papayag ka dito, alam kong delikado pero ito lang ang pag-asa natin. She started the moment nang sumara ang pinto sa likod niya. Maaari tayong pumasok sa Anderson Mansion ngayong gabi at maghanap ng anumang ebidensya na mahahanap. Si Catherine ay kalahating umaasa na makikita ang nakakatakot na hitsura sa aking mukha, kaya naman bumuka ang labi niya nang hindi nagbago kahit kaunti ang ekspresyon ng mukha ko. Ang totoo, pagkatapos kong malaman na inaresto si Gabriel, naging desperado akong tulungan siya kaya naisip ko ang pagpasok sa loob ng Anderson property para humanap ng ebidensya na magpapatunay na hindi niya pinatay si Angela. Ngayong binanggit niya ito, itinuturing kong mas matalinong hakbang ang pagpuslit sa loob ng mansyon kumpara sa pagpasok sa loob sa sikat ng araw. Paano kung mahuli tayo? Sumilay ang malawak na ngiti sa kanyang mga labi nang tanungin ko ang mga salitang hindi niya inaasahang maririnig. Ang kislap sa kanyang magandang sea green na mga mata ay lumiwanag. No, we will not. Matatag at may kumpiyansa niyang sinabi ang mga salita at nagsimula akong maniwala sa kanya. It's all set then, aalis na tayo mamayang gabi. Ang kanyang mga labi ay umabot sa isang matagumpay na ngiti na nagsasalita ng isang mapanganib na pakikipagsapalaran na hindi ko malilimutan. Ipinasok ni Catherine Grace ang susi ng ignition at pinaandar ang makina. Inilipat niya ang sasakyan palabas ng parking area hanggang sa ligtas na itong umaandar sa 4-lane highway. Lumingon ako sa bintana at bumuntong hininga. Alam kong hindi ito ang right choice, ngunit ito ang tanging option na mayroon kami. Great, just great. Napatitig ako sa refleksyon ko sa salamin na may namumuong galit. Para akong isang magnanakaw na nakasuot ng masasamang itim na damit mula sa isang pelikulang krimen na matagal ko nang pinanood. Pangatlong beses ko nang tiningnan ang refleksyon ko sa full-length mirror, pero hindi ako makakuha ng sapat. Iniisip ko kung panaginip lang ba ito. Kung ito ay, gusto kong gumising sa bangungot na ito ngayon bago pa man masira ang lahat. Ang aking pulso ay nanginginig, ang mga butil ng pawis ay nabuo sa aking mga templo, at ang aking mga palad ay naging yelo habang tinititigan ko ang aking sarili. Hindi ako nag-sign up para sa kapalarang ito. Ngunit walang ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Hindi na ako nakatalikod noong magsisimula na ang mga bagay-bagay. Walang makakatakas ngayong gabi, tinatakan na ang kapalaran ko. Ito ay isang do or die na sitwasyon. Kailangan kong gawin ito para kay Gabriel.
At kahit anong mangyari, kailangan kong gawin ang lahat para makatakas ng buhay. Itinali ko ang aking mahaba at inky na buhok sa isang naka-ponytail bago kinuha ang mga gloves sa ibabaw ng mesa at ipinasok ito sa aking mga daliri. Ang pagsusuot ng gloves ay kinakailangan ngayong gabi upang matiyak na walang mga fingerprint ang may iwan sa eksena. Kaya mo yan, Monica. Pinalakas ko ang loob ko bago kinuha ang bonnet ko at isinuot. Isang mahinang katok ang tumunog sa pinto ng kwartong tinutuluyan ko. "Come in," sabi ko at hinintay itong magbukas. Pumasok sa loob ng silid si Catherine Grace, nakasuot ng black. Maging ang flat shoes na suot niya ay nasa shade of charcoal. Isinuot na niya ang kanyang gloves at bonnet. "Handa ka na ba?" tanong niya, tinitigan ako mula ulo hanggang paa bago idinagdag. "Gosh, you look good in black." Nag-init sa pisngi ko ang papuri niya. "Pero hindi kasing galing mo," naisip ko habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Hindi ko akalain na ang black na iyon ay napaka-elegante. Maaaring magsuot si Catherine Grace ng anumang shades na gusto niya at maganda pa rin itong tingnan kahit hindi man lang sinusubukan. "Salamat," sagot ko pagka-recover ko. "Mukhang magrampa ka sa runway kesa habulin ang lugar ng isang delikadong lalaki." Komento ko nang umiti lang siya na para bang nakakatawa ang mga sinabi ko. "Shall we go, Monica?" sinabi niya. Sa pagkakataong ito ay hinatak niya ang isang tuwid na mukha na walang katatawanan. Tiningnan ko sa huling pagkakataon ng refleksyon ko sa salamin, bago naglakad patungo sa pinto. Let's go bago pa magbago ang isip ko. Ang Anderson Mansion ay nakatayong mapagmataas at matangkad sa ilalim ng magandang dotted night sky. Tinitingnan ang lugar na ginugol ko ng 5 taon ng aking buhay ay nag-trigger ng mga nostalgic na alaala na tumatakbo sa aking mga iniisip. Ngayong nabawi ko na ang karamihan sa mga alaala ko pagkatapos kong iuntog ang ulo ko sa magaspang na simento noong araw na inatake ako ni Vince. Naalala ko ang hitsura ng lugar noon at masasabi kong pareho ang hitsura ng mansion sa akin mula sa labas. Iniisip ko kung ganoon pa rin sa loob. Sinenyasan ko si Catherine Grace na sundan ako sa likod ng bahay kung saan may pinto. Ang daanan ay nabalot ng lubos na kadiliman, kung hindi dahil sa mahinang liwanag mula sa liwanag ng buwan ay mahirap tumawid sa mabatong bahagi ng damuhan. Sa ilang kadahilanan ay walang mga gwardya na nakadeploy ngayong gabi maliban sa 2 armadong lalaki na nakapost sa main gate. Pumasok kami sa bahay sa pamamagitan ng pag-akyat sa matataas na pader. Dumapa kami sa damuhan at gumapang hanggang sa makarating kami sa bahay. Mula sa pagyuko sa ilalim ng rebulto, tumuwid ako pagkatapos masigurong walang tao. Ang bugso ng malamig na hangin na dumaan sa akin ay bigla akong nanginig sa kabila ng leather jacket na suot ko. I wonder if it's some kind of omen telling me to stop and run out of here. Huminga ako ng malalim at tumakbo papunta sa pinto. Pagkaabot ko sa knob, nakalock ito. Tumabi ako at nagbigay daan sa kasama ko. Si Catherine Grace ang eksperto dito. Kung may level ang lockpicking, siya ang uupo sa pinakamataas na rango. Bumukas ang pinto. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Mabilis iyon. Akala ko aabutin pa siya ng 5 minuto para piliting buksan ang lock. Sinenyasan ako ni Catherine na pumasok muna sa loob. Alam ko ang lokasyon ng bawat kwarto at alam ko ang isang grupo ng mga hiding places kung sakaling may gising sa ganitong oras. Nagsalubong ang kilay ko sa pagkalito nang dumapo ang tingin ko sa madilim na kusina. Kung hindi dahil sa liwanag na nagmumula sa salamin na bintana, ang loob ay halos hindi makikita. Strange. Palaging nakabukas ang mga ilaw sa kusina sa mansyon. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit naka-off ito ngayon. Binuksan ko ang pinto ng kusina at nag-tiptoed sa entrance hall, saka umakyat sa hagdanan na maghahatid sa akin sa ikalawang palapag kung saan natagpo ang patay ang bangkay ni Angela. Sa puntong ito, sa pagpasok ko sa mahabang madilim na pasilyo, napagtanto ko na ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon ay nakapatay na parang eksenang diretsyo mula sa isang horror movie. Kung saan ang mga lumalabag ay natitisod sa isang bangkay sa loob ng isang silid at nakahiga sa isang pool ng dugo. I wonder if I would accidentally trip on a dead body na nakahandusay sa sahig, hopefully not. Isang panginginig ang biglang dumaloy sa aking gulugod ng tuluyan kung marating ang pintuan ng silid kung saan natagpuan na patay si Angela. Mas mainit sa loob ng bahay, pero iniisip ko kung saan nanggaling ang biglaang lamig. Huminga ako ng malalim at piniit ang knob. Hindi ito magbubukas. Walang salita akong tumingin kay Catherine. As if she understand what I mean, tumango siya at tumabi ako. May mahinang click saka bumukas ang pinto. Inangat niya ang ulo niya sa akin, at nag-thumbs up ako hudyat na pumasok muna siya. Nag-tiptoed siya sa loob ng kwarto at sumunod naman ako sa likod niya. Ang nakakabinging katahimikan ay sumalubong sa aking sentido nang makapasok ako sa loob. Nababalot ng kadiliman ang kwarto, hanggang sa wala akong makitang kahit ano sa loob. Natakpan ng mabibigat na kurtina ang bintana kaya hindi nakapasok ang liwanag ng buwan. Dumiretso ako sa floor-to-ceiling na bintana at hinila ang mabibigat na kurtina sa tabi kaya't ang liwanag ng buwan ay nagliliwanag sa silid.
Ang katotohanan na nakatayo ako sa parehong silid kung saan si Angela ay sinaksak hanggang sa mamatay ay sapat na upang hindi ako komportable. Natagpuan ko ang aking sarili na napabuntong hininga habang pinagmamasdan ang aking mga mata sa kwarto. Nandoon pa rin ang magarbong canopy bed at ang nakapag-iba lang ay ang light pink na bedsheet. Sa tabi ng kama ay nakatayo ang isang kahoy na night table, sa ibabaw nito ay naroon pa rin ang lampshade na binili ko 2 taon na ang nakakaraan. Monica, sandali dito please. Nalipat ang tingin ko sa madilim na bahagi ng kwarto kung saan nakatayo si Catherine Grace. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, at ipinikit ang mga mata ko para makita kung ano ang malapitan niyang tinitingnan. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong dumating ako doon, napukaw ang aking pagkamausisa dahil may tinitingnan akong isang bagay na wala pa noon, isang painting. Ito ay bago. Ang painting ay ng isang dalagang nakahandusay sa sahig, ang kanyang magandang puting damit ay basang-basa ng sarili niyang dugo. Nakaluhod sa tabi niya ang isang mas matandang babae na may masasamang ngiti sa kanyang mapupulang labi at may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Isang biglaang hindi komportable na pakiramdam ang bumaba sa akin. Nagsimulang dumaloy ang panginginig sa aking gulugod habang pinagmamasdan ng aking mga mata ang painting. Napalunok ako ng mariin. Pilit kong inalis ang tingin ko sa painting pero hindi ko magawa. Ang painting ba ay isang uri ng mensahe? Huminga ako ng malalim sa kapinakawalan ito sa isang malalim na buntong hininga. Sobrang bigat ng dibdib ko matapos tingnan ang painting. Nagkatinginan kami ni Catherine. Dala mo ba yung flashlight? Napakatahimik niyang tanong. Tumango ako at kumuha ng flashlight na kasing laki ng hinlalaki ko mula sa bulsa. Pagkatapos kong buksan, itinuon ko ang ilaw sa painting para lang mapasinghap sa gulat ng malinaw na nakalabas ang drawing. Ang dalagang nakahiga sa pool ng dugo ay kamukha ni Angela. Habang ang matandang babae ay may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay na may masasamang ngiti sa kanyang mga labi ay kamukha ni Samantha, ang ina ni Vince. Ang mga salitang St. James ang nakasulat sa ibaba. Ang tunog ng mga yabag na papalapit ay nagpaalerto sa aming mga sentido. Sinundan ito ng tunog ng susi na ipinasok sa lock. Naiwan kaming dalawa ni Catherine Grace na walang oras para magsalita. Pinatay ko ang flashlight at sabay kaming tumakbo sa silk na kurtina, at hinila ito palapit sa kanagtago sa likod bago bumukas ang pinto at pumasok si Samantha. Nagpapasalamat ako sa langit sa paggawa ng kurtina na sapat na para itago kami. Huminga ako ng malalim at nagpakawala ng malalim na buntong hininga, habang nakikinig sa mga yabag. Patay kami kapag nahuli kami ni Samantha. Binalaan ko ang aking sarili at ginawa ang aking makakaya upang pigilan ang aking sarili. Lumapit ang mga yabag, at palapit. Nang akala ko ay dumiretso ito sa amin, sa wakas ay huminto ito sa tapat lang ng kinatatayuan namin. Tingin mo maloloko mo ako ha? Putol ni Samantha, na puno ng matinis niyang boses ang buong silid. Pumikit ako, hinawakan ako ng takot. Nalaman ba niyang nag-trespass ako sa mansion niya? Naikuyong ko ang kamao ko at pinigilan ang namumuong takot sa loob ko. Parang nag-freeze din ang utak ko, pero pinilit kong isipin ang susunod kong gagawin kaso alam niyang dito ako nagtatago. If worst came to worst then I will need to fight, sabi ko sa sarili ko habang humihinga ng malalim. Tumabi sa akin si Catherine, ang kanyang gulugod ay tuwid at nagyelo. Ginagawa niya ang lahat para pakalmahin ang kanyang paghinga. Nagkaroon ng mahabang paghihirap na paghinto na tumagal ng ilang minuto. Hinintay ko ang susunod na galaw ni Samantha. Kung aatakihin niya ako, then kailangan kong protektahan ang sarili ko. Ipinikit ko ang mga mata ko, at sumilip sa silk na kurtina pero napakakapal nito at ang silid ay nababalot ng itim na kadiliman na hindi ko siya nakikita. Answer me, you bitch. Napasigaw siya pagkatapos ay sinundan ito ng tumutusok na tunog ng nabasag na salamin. Naghagis lang ng bagay si Samantha sa painting. Answer me, Angela. Inulit niya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang hingal siya ng hangin. Nang walang sumagot, isa pang bagay ang itinapon sa dingding at bumagsak ito sa sahig ng may malakas na kalabog. Binasag lang ng ina ni Vince sa dingding ang paborito kong porselana na vase. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Nakahinga ako ng maluwag. I almost thought na laman niyang nandito ako. Bumaba ang bigat na bumabalot sa dibdib ko. Salamat sa Diyos. Napaisip ako sa loob at naramdaman ko ang pagre-relax ko. Narinig ko ang mahinang buntong hininga ni Catherine. Nakahinga rin siya ng maluwag. Napuno ng mga yabag ni Samantha ang silid. Naglakad siya patungo sa direksyon kung saan nakatayo ang kama. May mahinang click habang binuksan niya ang lampshade at napuno ng liwanag ang silid. Nakatulong ang liwanag na nagmumula sa lampshade na ilawan ang silid. Ngayon ay kitang-kita ko na si Samantha habang nakatayo ako sa likod ng mga kurtina. You're a fool, Angela. Nagsimula siya, sumuko sa isang malakas na tawa na tumusok sa aking tenga. Nagulat ako na hindi nabasag ang mga bintana sa sobrang lakas ng pagtawa niya. Pinatay kita. O di ba pinatay ko ikaw, Angela? Oo, pinatay kita. Naalala ko na ngayon.
Sinaksak ko ikaw ng kitchen knife ng maraming beses at set everything up para si Gabriel ang sisihin. Naging successful naman ako, diba? Isang marahas na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Sa kabutihang palad, si Samantha ay abala sa pakikipag-usap sa hangin kaya hindi niya narinig ang tunog. Pinatay ni Samantha si Angela. Siya ang pumatay sa asawa ng kanyang anak. The truth made me want to throw up. Paano makakagawa ng krimen ang isang ina laban sa kanyang daughter-in-law? Nakakadiri siya, kaya halos tumalon ako sa pinagtataguan ko para atakihin siya. Kung hindi lang si Catherine ang humawak sa kamay ko, kanina ko pa dapat ginawa. Bumulwak ang galit sa loob ko. Huminga ako ng malalim habang unti-unti kong pinapakalma ang sarili ko. Ang isipin na siya ang may kasalanan na nagtakda ng lahat ng ito ay gusto kong harapin siya, at sabihin sa kanya na siya ay delusional at dapat ikulong sa loob ng mental facility. Humigpit ang mga kamay ni Catherine Gray sa akin para ipaalala sa akin na palamigin ang ulo ko. Lubhang delikado kung malalaman ni Samantha na may nanghihimasok sa loob ng kanyang bahay. Dahan-dahang tinungo ni Samantha ang dingding kung saan nakasabit ang painting. Nabasag ang mga basag na tipak sa ilalim ng kanyang mga paa habang maingat siyang naglalakad. Nang maabot na niya ang painting, inagaw niya ito ng pilit at inihagis sa sahig kung saan ito bumagsak. Sa tingin mo ba ay makakatulong sa iyo ang painting na ito? I will burn it to ash para walang makaalam ng totoo. Napuno muli ng masasamang tawa niya ang silid habang paulit-ulit niyang tinatapakan ang painting. Napahinto lang siya nang wala na siya sa hangin. Pinatay kita dahil wala ka ng silbi sa anak ko, Angela. Naging surot ka, alam mo naman ang ginagawa ko sa mga walang kwentang surot, diba? Siyempre, pinapatay ko sila, dear. Hindi ako nagsisisi na pinatay ko ikaw, pasensya na lang dahil deserve mong mamatay sa mas mabangis na paraan. Lalong humigpit ang pagkakakuyom ng kamao ko. Si Samantha ay lampas sa kaligtasan. Pinatunayan ng kanyang aksyon ngayon na hindi lang siya mentally stable. Ang isang taong kasing delikado niya ay hindi dapat makawala. Isang beses siyang pumatay at sigurado akong hindi siya titigil doon. Mas marami siyang papatayin at hindi na ako magtataka kung ako ang susunod sa listahan niya. Pinulot ni Samantha ang painting mula sa sahig at tumakbo papunta sa bahagyang nakabukas na pinto habang kinakaladkad ang painting sa likod niya. Nang makarating siya sa pinto, huminto siya at lumingon sa mismong lugar kung saan namatay si Angela. Ngayong patay ka na, alam mo na kung sino ang susunod. Hindi na rin siya naging kapaki-pakinabang sa akin kaya dapat ka na niyang sundan hanggang libingan. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon ay isinara niya ang pinto. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa labi ko nang wala na siya. For the first time since she entered the room, nakahinga na ako ng normal. Itinabi ni Catherine ang mabibigat na kurtina para makahinga siya ng maluwag. Dahan-dahan siyang bumagsak sa malamig na sahig, kumabog ang dibdib. Inalis ko ang tingin ko sa kanya, at dumapo ito sa nakasarang pinto. Hindi na rin siya kapaki-pakinabang sa akin kaya dapat kanyang sundan hanggang libingan. Nakatingin ako ng diretso sa unahan habang ang mga huling salita niya ay umuugong sa aking isipan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Samantha. I wonder kung si Gabriel ang tinutukoy niya. May balak ba siyang patayin? Isang panginginig ang bumalot sa aking gulugod sa masamang pag-iisip. Monica, umalis na tayo dito. Sabi ni Catherine sa tabi ko, habang bumangon siya mula sa pagkakahiga niya sa sahig. Tumango ako. Ang pagtakas mula sa lugar na ito ay isang magandang ideya. Matapos malaman na si Samantha ang pumatay kay Angela, hindi ako papayag na malaman niya na nandito ako. Kung alam niyang ako ang nanghihimasok sa loob ng bahay niya, sigurado akong hindi ako tatagal hanggang umaga. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko at nagtiptoe sa likod ni Catherine habang tahimik siyang pumunta sa pinto at hinila itong buksan. Matapos masigurado na clear sa labas, nagpatuloy kami. Nasa kalagitnaan na kami ng mahaba at makipot na koridor nang biglang may nanlamig sa aking leeg at gumapang ito sa ilalim ng aking gulugod. Huminto ako sa paglalakad, iniisip kung ano ba ang hindi komportableng sensasyon na iyon. Mabibigat na yabag ang umalangaw sa madilim na koridor. Ang mga hakbang ay patungo sa amin. Panik ang bumalot sa akin at tumakbo ako sa pinakamalapit na pinto ng isang kwarto, pero pagpihit ko ng knob, nadiskubre kong nakalak ito. Umiling si Catherine, na nagpapahiwatig na ang mga pinto na sinubukan niya ay nakalock din. Papalapit na ang tunog ng paghampas ng sapatos sa sahig. Wala na kaming ibang pagpipilian kundi piliting buksan ang pinto. Sa wakas, nagawang piliting buksan ni Catherine ang lock gamit ang nanginginig niyang mga daliri. Tinulak niya ang pinto at nagsisiksikan kami sa loob ng kwarto. Kumalabog ang pinto sa likod namin. Nababalot ng anino ang loob ng silid. Kung hindi dahil sa nakahiwalay na mga kurtina, at ang mahinang liwanag ng buwan na tumama sa loob, ang silid ay balot ng kabuoang kadiliman. Isang sigaw ang halos lumabas sa lalamunan ko nang dumapo ang tingin ko sa harapan ko. Nalaman kong hindi pala kami nag-iisa sa loob ng kwarto. Si Ibrahim Anderson ay nakahiga sa sopa. Mahimbing siyang natutulog.
Nakahinga ako ng maluwag para pakalmahin ang nerbiyos ko. Muntik na akong mawala ng malay sa paningin ni Ibrahim. I'm just glad na tutulog na siya. Nagpapagaling pa ako sa pagkabigla nang tumunog ang doorknob. Tumakbo si Catherine sa ilalim ng kama. Hingal na hingal akong lumukso sa loob ng closet, umaasang walang magbubukas nito. Bumukas ang pinto. Mula sa maliit na siwang ng pinto, pinagmamasdan ko si Samantha na naglalakad patungo sa kanyang asawa. Ipinatong niya ang kulubot niyang kamay sa ibabaw ng asawa. Hinaplos niya ang buhok at pisngi nito. "Good night honey," bulong niya sa tenga ni Ibrahim bago siya naglakad patungo sa pinto nang hindi lumilingon. Isinarado ang pinto. Nang umatras ang mga yabag sa malayo ay doon na ako tuluyang nakahinga. Hindi ako mabilis na tumalon sa masikip na closet. Baka bumalik si Samantha. Naghintay ako ng ilang minuto at nang masigurado kong umatras na siya sa kanyang kwarto at hindi na babalik, nagpa siya akong lumabas sa pinagtataguan ko, bago ako malagutan ng hininga. Mabilis akong lumabas sa closet nang makita ko si Catherine na gumagapang palabas ng kama. Walang alinlangan, lumapit siya kay Ibrahim at sinenyasan akong lumapit. "He's dead," bulong niya. At dito na po, nagtatapos ang part 58 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.